Ang paglipat ni Zango mula sa buhay militar patungo sa mundo ng pangingisda ay tila isang bagong simula para sa kanya. Nagbigay ito ng pag-asa na masustentuhan ang kanyang pamilya. Ngunit sa likod ng masayang paningin, ang kanyang buhay ay nagbago ng hindi inaasahan dahil sa adiksyon ng kanyang asawa, na tila isang masalimuot na gulo na mahirap takasan. Sa isang iglap, ang masayang samahan ng kanilang pamilya ay nawasak, na dulot ng masamang impluensya ng droga. Ang matinding pagsisisi at kawalang pag-asa ang bumalo sa kanilang tahanan. Lalong tumaas ang sakit ng mawala ang kanilang anak. Ang bigat ng kanyang pasanin ay tila bumubuhos ng napakalaking bagyo sa kanyang mga balikat. Sa malupit na mundo ng drug trafficking, ang mga operasyon ng mga dealer ay naglabas ng mga karumaldumal na katotohanan, kasama na ang ugnayan ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ang mga ganitong tao, na maaring ituring na kanser sa lipunan, ay nagdudulot ng mas malalalim na problema at pagdurusa sa mga pamilyang walang kalaban-laban. Isang pagkakataon ang dumating ng inutusan si Zhang ni Ando na magpanggap bilang si Xiang. Sa likod ng maskarang ito, layunin niyang makuha ang tiwala ng mga taong sangkot sa operasyon ng droga. Bahagi ito ng mas malawak na plano laban sa mga krimen na naglipana sa paligid nila. Ngunit hindi naging madali ang lahat, sapagkat si Mokono, ang ama ni Zhang, ay tila may pagdududa sa pagbabalik ng kanyang anak. Sa kabila ng emosyonal na pag-usap, nagpasya siya pang kumuha ng ENA test. Siguraduhin ang kanyang anak na ngayon nagbabalik ay tunay na siya. Ang kanyang pagbabalik ay nagdala ng labis na emosyon. Hindi lamang para kay Mokono, kundi para sa buong pamilya. Habang pinasakan ay Zong ang bagong papel na ito sa madalim na negosyoing droga, agad siyang hinarap in kanyang malyapit na kaaway na SI bail. Ang unang laban na ito ay hindi lamang isang labanan ng lakas. Ito ay isang pagsubok kung gaano siya katatag at kung gaano ang kanyang kakayahan na lumaban sa mundong puno ng panganib. Sa gitna ng kaguluhan, si Zhang ay nagpatupad ng mga bagong diskarte upang mapabuti ang operasyon ng negosyo. Isang hakbang na nagresulta sa pagtaas ng kita. Gayunpaman, mula sa mga tagumpay na ito, nag-umpisa ring lumitaw ang tensyon sa kanyang mga kasosyo. Isang sigaw ng babala na ang tagumpay ay may kaakibat na panganib. Sa gitna ng mga alitan, ang pagtatalo sa pagitan ni Zhang at Ando ay lumala. Dumating ang pagkakataon kung saan ipinakita ni Zhang ang isang video bilang banta. Ang pag-ugali ni Ando, puno ng takot at galit, ay nagbigay diin sa paglala ng kanilang sitwasyon. Tila ang bawat hakbang ay nagiging mas delikado. Nang mamatay si Mokono, hindi lamang ito nagdulot ng labanan para sa kapangyarihan sa pamilya, kundi nagbukas din ito ng pinto sa pagtutok sa mga hidwaan at pagkamatay. Ang hindi pagkakaintindihan sa mana ay naging sanhi ng mas malalim na kalahasan. Ang puot at alitan ay tila isang apoy na hindi mapigil. Ngunit hindi nagtagal, si Ando ay nagsimula sa kanyang masamang plano. Sa pamamagitan ng pagkukunwaring tumutulong kay Mokono, nakakuha siya ng tiwala, isang hakbang na mahalaga sa kanyang masalimuot na bala. Ang pagkakaroon ng kaalyado sa kanyang madilim na misyon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang maisakatuparan ang kanyang mga ambisyon. Matapos ang isang matagumpay na operasyon laban sa droga, si Ando ay napromote bilang Chief Police Commissioner, isang posisyon na nagsilbing pader para sa kanyang mga plano. Ang kanyang pagkatalaga sa mataas na posisyon ay tila nagbigay daan sa kanyang mas malalalim na ambisyon at mas malupit na balak. Kasabay ng kanyang pag-angat ay ang pagkakaroon ng isang madilim na plano. Si Ando ay nagplano ng pagpatay sa lahat ng kasosyo ni Mokono sa isang seremonya ng libing. Layunin niyang alisin ang lahat ng kakompetensya na naroon. Tila ang kanyang desisyon ay nakapaligid sa pakikialam at pagkakaroon ng kontrol. Sa gitna ng lahat ng ito, si Nancy ay nagbigay ng isang emosyonal na talumpati bago ang inaasahang pagsabog. Ang kanyang mga salita ay puno ng damdamin, nagpakita ng malaon niyang pakikialam sa mga biktima ng droga. Ang bawat alaala ay puno ng sakit, ngunit mayroon ding pag-asa na umaabot sa kanyang puso. Ngunit ang pagbaba ng kapatid ni Bale at ama ni Nancy sa madilim na mundo ng droga ay higit pang nagbigay diin sa malupit na katotohanan. Ang kanilang kwento ay tila nag-ugnay sa mga makapangyarihang tao sa industriya. Isang haplos ng katotohanan sa likod ng bawat sulok ng kasaysayan ng kanilang buhay. Isang makapangyarihang samahan ang nabuo ng magsani-puwersa sina Nancy, Bale, at Zhang upang labanan ang mga drug dealer. Ang kanilang plano ay punong-puno ng taktikang naglalayong maghiganti para sa mga pagdurusa ng kanilang pamilya. Isang hakbang tungo sa pag-asa kahit na alam nilang ang laban na ito ay puno ng panganib. Sa kabila ng sigla ng kanyang plano, naging sigurado si Ando sa kanyang tagumpay. Ngunit ang kanyang masamang balak ay hindi na nakatago sa publiko. Ang kanyang galit at paghihiganti ay nagdala sa kanya sa kapahamakan. Tila ang kanyang sariling mga kaalyado ay nagiging sanhi ng kanyang pagbagsak. Ang masalimuot na nakaraan ni Ando ay nagbigay liwanag sa kanyang pagnanais na maghiganti laban sa kanyang tiyuhin, ang lumikha ng kanyang trauma. Sa likod ng bawat pang-abuso,
Ang takot at galit ay nag-iwan ng marka sa kanyang puso. Ngunit dumating na ang oras para sa pagbalik ng mga alaala. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na maging pulis at makapaghiganti, si Ando ay nahulog sa isang sitwasyon na tila hindi na niya kayang kontrolin. Ang pagtatapos ng kanyang paglalakbay ay nagsilbing isang babala sa lahat tungkol sa masamang epekto ng paghihiganti, at kung paano ang mga desisyon ay pwedeng magdala ng wakas sa buhay na hindi patapos.